Diba? Ano ba? San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. See? Kita nyo? Itong San Juanico Bridge, puchu-puchu lang yan. Ganun yung dating eh. 2.6 kilometers or the 2.1 section. 2.6 kilometers? Tourist spot? Sa China, to Hong Kong. 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Diba? Tandaan natin mga kaklir. Ginawa ito sa panahon ni dating Pangulong Marcos Jr. At ang tatag ng tulay. Marcos Sr. Ginawa po yan sa panahon ni Pangulong Marcos Sr. Matatag yung tulay, matibay. Hindi katulad ng tulay na pinagawa ni Digong, talagang bagsak. Diba? Oo. Talagang itong si Sara Duterte, mga pre, no? Mas proud po siya doon sa ibang lahi na nang-aapi sa mga Pilipino. Kumpara dito, sa gawang Pinoy, tatak Pinoy. Diba? Minamaliit niya yung San Juanico Bridge. Pero ang tagal na niyan. Diba? Matagal na po yan. Pero ang ating tangang Vice President, tanga, bobo. Diba? Oh, minamaliit niya yung San Juanico Bridge. Akalain mo yun? Diba? Ang ating Vice President po, walang pagmamahal sa sariling atin. Diba? Kinakahiya niya yung San Juanico Bridge. Pero yung pinagawa ng tatay niya na build ng mga tulay, may bumagsak pa dun sa Davao, meron din dito. Oh, hindi man niya ma-topic dyan. Hindi naman niya may pagmalaki. Paano nga naman yung pagmamalaki yung bumagsak? Siyempre, ang sisirain mo, yung matibay. Sisiraan mo yun eh. Oh, siyempre, hindi kaya ng pamilya yung gumawa ng tulay na ganyan eh. Kasi puro pangungurakot yung ginagawa. Diba? So, ang gawin mo na lang, manira ka na lang. Oh, kasi yun lang naman yung kaya mong gawing trabaho. Dahil tamad ka, bobo ka, tanga ka. 'Di ba? Lahat nasa iyo na. Manlilin lang ka. Oh, ang gawin mo na lang, manira ka na lang. Oh, mas maganda pa siguro kung gano'n, 'di ba? Tama ba ako? Oh, sa nakikita ko ngayon at narinig po natin galing dito kay Lustay ay puro paninira po yung ginagawa, 'di ba? Yan po ay ginawa po yan sa panahon ni Marcos Sr. 'Di ba? At proud po ang ating Pangulo diyan, Pangulong Bongbong Marcos. Proud sa ginawa ng kanyang ama. Pero itong mga kalaban, itong mga Duterte na inggit sa nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos at Marcos Sr., kinakahiya nila, sisiraan nila. Paninira. Paano daw tawagin tourist spot? Ilang kilometro lang daw yan. Kalain mo yun? Nakabase ba sa kilometro yan? Hindi po. Nasa history yan eh. Diba? Hoy, ito yung pinagawa pa to ni Marcos Sr. noon. Ito yung pinakamatibay, isa sa pinakamatibay na tulay sa Pilipinas. Hindi naman kasi pahabaan eh. Sa tibay. Pwede mong tingnan sa tibay yan. Pag sinabing tatak Duterte, ampaw po. Diba? Kinukurakot po yung mga materyales. Yun po yan. Yun po yung maliwanag dyan. So, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa reaction na yan, ayan ha, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So ayan mga pre, no, meron po tayong Facebook dyan, may TikTok po tayo, huwag kalimutan i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan, so ito na mga pre, no, at unahin po muna natin itong sa Facebook, no? Oo, itong VP Sara, binatikos ang gobyerno. Nako, bakit kaya binabatikos nito yung gobyerno? O, atin po itong bigyan ng reaksyon mga pre. Oo, panoorin po natin yung videong ito. Make sure na naka-share na to sa inyong social media accounts. At syempre mga pre, libre pong mag-like dyan. Wala pong bayad. So, ito na. At i-play po natin yung video. Mas nagiging matapang na mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa... Wait lang. Masyadong mabilis Okay, normal natin. Yan. Mas nagiging matapang na mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa mga kapwa niya politiko, partikular na... mas nagiging matapang na. Cut ko lang dyan Mas nagiging matapang na po si Sara kasi
tagilid po siya. No choice na siya. Di na siya pwedeng magbait-baitan kasi nandyan na yan eh. Diba? Oo, tapang-tapangan ka na lang. Yan po, itong mga pinagsasabi ni Sara ngayon, wala na eh. Wala nang silbi po. Halatang talunan na. Piko na, piko na. Diba? Piko na. Anong ginagawa? Dahil sa sobrang pikon niya, di na po nagtatrabaho. Mas alam nyo, mas may silbi pa po yung janitor kumpara dito kay Sara Duterte. Kasi yung janitor nagtatrabaho, pinapalinis yung CR, lilinisin nila yan. Pero si Sara Duterte, siya lang ay dumudumi lang sa CR, pero wala naman trabahong ginagawa. Kumbaga, ano ka, perwisyo ka. Palamunin ka ng taong bayan. Diba? Di ka lang palamunin. Pinapalamon ka na nga, ay di umano'y magnanakaw ka pa. Aba, grabe. Bang klase. Tuloy natin to. Nasa pwesto na tinawag niyang walang katapatan sa trabaho. Ayan na, ulitin natin. Mas nagiging matapang na ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte sa mga kapwa niya politiko, partikular na ang mga nasa pwesto na tinawag niyang walang katapatan sa trabaho. Tama. Ang walang katapatan sa trabaho, ikaw yon, lustay. Lustay ka lang ng lustay. Utang inang lustayan. Ha? Sino ba si Lustay? Di yun si Fiona. Ikaw, Fiona. Asan ba si Fiona ngayon? Kasama niya si Shrek. Ha? Yun ang sinasabi ko. Yung mga, ikaw, Sara Duterte, hindi ka na nagtatrabaho. Hindi ka tapat sa tungkulin mo. Hindi ka tapat sa trabaho mo. Ang bihira naman. Sa nilabas pong mensahe ng Vice Presidente, binanatan nito ang ilang mga tila... Puro na lang banat yung alam. Bobo kasi. Wala nang matinong nasa isip kundi banat. Kung matalino to, iisipin nito yung kapakanan ng Pilipinas. Sa mga Pilipino. Anong gagawin? Anong hakbang para bumuti yung ating bansa? Puro banat na lang. Pero bobo kasi. Diba? Utas ng gobyerno. Kabilang na dyan ang kawalan ng flood control master plan, maayos na healthcare system, police to population ratio, at mga opisyal ng paliparan na tikom ang bibig kaugnay sa banta ng seguridad. Ayon kay BP Sara, hindi na lang tungkol sa kanyang seguridad ang naging issue. Utang Kundi bigyan pansin na rin ang seguridad ng buong bansa. Dagdag pa niya na dapat ay buong bansa, bibigyan mo ng seguridad. Sa panahon mo, grabe yung patayan. Kahit mga normal na mga Pilipino, yung mga mahihirap, walang seguridad. Yung iba patay dahil sa tatay mo. At di umano, kasama ka dun sa Sara Duterte. Mayor ka ng Davao, di ba? Seguridad, bobo ka. Dependent ang Pilipinas sa mga dayuhan tulad ng isyu sa panghihimasok na International Criminal Court sa pangloob na suliranin ng bansa. Sa sipag at galing-anya ng mga Pilipino, dapat nangunguna ang Pilipinas. Dahil sa katangahan ni Sara Duterte, yung hiwa niya sa liig, sinisi sa gobyerno, sinisi sa mga Marcos. Tangay. Siguro nadapayan, nasugatan yung liig, tatanga-tanga. Tapos isisisi mo sa namumuno sa bansa ngayon. Anyway, wala ka naman binibitawang salita. Pero ang sabi mo, sila. Sino ba yung binabanatan ng mga supporter mo? Di ba mga Marcos? Ay nako. Next time kasi, magtatanga-tanga para hindi madisgrasya yung liig. Ay nako po. Pag nadisgrasya yung parte ng katawan mo kung saan man banda, maninisi ka ng mga walang kasalanan tao. Yun yung mali dyan. Sa karatig na bansa, pero ito ay hindi makamit dahil sa mapanlinlang na nakaupo sa pwesto o para lang makaupo sa pwesto. Kaugnay naman sa kanyang personal na seguridad, pinasalamatan ni BP Sara ang mga Muslim tribe mula Davao City. Saan ay matapang itong pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong sa kaligtasan ng Duterte clan. Ay, wag yung lalahatin yung Muslim tribe na sa mga Duterte. Kasi ako po, Muslim din po ako.
Kaya nga lang convert po ako into born again. Kamag-anak namin hindi po suportado dito sa mabahong pamilya na to. 'Di ba? Oo, hindi po sumusuporta diyan. Yung iba nga doon dilawan talaga 'Di ba? Yung iba Marcos. Hindi lahat ng Muslim ay sumusuporta dito sa mabahong pamilya na to. Hindi po. Ay nako. Kaya kung may minensyon man si Sarah dyan, ilan lang sila, baka isang grupo lang. Pero, wag mong lalahatin na ang lahat ng Muslim sa Mindanao ay kumakampi sa'yo. Kahit dito sa akin ngayon, may mga Muslim na nanonood sa akin. Na hindi naman sumusuporta kay Sara Duterte. Diba? So wag niyong nilalahat. Kakapal na mukha niyo. Para lang may iyabang kayo, lalahatin niyo na. Eto na mga pre, no? At atin itong bigyan ito ng reaksyon, itong pambababoy ni Sara sa ating sa San Juanico Bridge. Minaliit niya po. Pilipinas. Diba? San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Na bridge. So, ibig sabihin niya, bakit magiging, kita natin sa report, ang kausap ng mga Ito. Tuloy natin. Yan. nagkaroon ng business meetings with the corporations involved and engaged in tourism. Para pagandahin. Kaya nga pinasinayaan pa yung pavilion para makapaghikayat ng turismo sa Pilipinas. Pero si VP Sara, nasa Australia para siraan ang turismo ng Pilipinas. Tingnan mo, paano yung laitin ng San Juanico Bridge? Yun, sinisiraan nga niya. Ito. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? So, ibig sabihin niya, bakit magiging tourist spot ang San Juanico Bridge? Maigsi. 2.6 kilometers actually. Bobo nga Hindi naman kasi sa haba yan. Ako, ang tinitingnan ko dyan kaya naging tourist spot. Dahil sa tibay. Diba? Dahil sa tibay. Hindi sa haba. Katulad kay Digong, yung pinagawa niyang tulay. Ilang ba yun? Mahaba yun, diba? Magandang tingnan. Putang inang ganda. Pero ampaw. Ayan, may nadisgrasya. Dahil yung tatay mo, di umano, magnanakaw. 2.16 something kilometers now. Yung para dun sa tulay, alam nyo na kung saan papunta. Okay? Maiksi. Bakit siya magiging tourist spot? Sige, tuloy natin. Ang bridge sa China. Wow! China! Nagmamalaki niya ang turismo ng Sara Duterte, kahit paanong mangyari, ayaw talaga namin sa China. Lamunin mo yung mga itlog nila, mga titi nila. Huwag mo kami idamay. Diba? Huwag mo, kahit araw-arawin mong puriin yung China, pukin ang ina ng mga yan. Wala akong pake dyan. Hindi kami maka-China, maka-Pilipino kami. Putang ina talaga. Diba? Lumayas ka dito, doon ka na sa China. Doon ka tumira sa tulay. Total, pinupuri mo naman. Diba? Doon ka na. Kami, sa Pilipinas lang kami, okay na kami dito. Masaya na kami dito. Kaya, wag mong ibibida yung China. Pinapabango mo yung China, sinisiraan mo yung San Juanico Bridge. Tourist spot ng Pilipinas, sinisiraan mo. Diba? Anong tawag namin sa'yo? Tanga! Alam namin kung gaano katibay yung San Juanico Bridge. Tibay yung pinag-uusapan dito. Hindi yung haba. China. Sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gano'ng haba? 264 kilometers. Uy, memorize. Memorize sa China. Tanong ko lang, di ba? May mga Pilipino tayo na tinuruan sa China. Na indoctrinate sa China. Na ganito ang China, may karapatan ng China, and everything. Kaya nga may mga may mga troll na talagang kino-call out ni Commodore Tariela. Nandito si Ado. Ano pangalan ni Ado? Paglinawan. Mark Lopez ba? Tama, I'm correct? Mga di ba? Ang ibinubus China. Ulitin natin kung paano niya ibus ang China rito. Sige, paano niya maliitin ang Pilipinas? Wait lang, may ads lang. San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gano'ng haba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. See? Kita nyo? Itong San Juanico Bridge, puchu-puchu lang yan. Ganun yung dating 2.6 kilometers or the 2.1 section. 2.6 kilometers? Tourist spot? Sa China, to Hong Kong.
264 kilometers, yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Grabe si Sara. Tandaan natin mga kaklir. Ginawa ito sa panahon ni dating Pangulong Marcos Jr. No, At ang Marcos Sr. Nagkamali lang yata si Atty. Claire. tatag. Ang tatag ng tulay. Ilang taon na yan? 53 years old. Na-outlive niya economic life niya pero gumagana pa rin. Kaya lang kailangan kong punuhin ngayon dahil napabayaan ng mga nakaraang administrasyon. Kumukuha ng pondo mga kaklir. Teka lang mga bago dito ha, baka hindi nakita. Kumukuha ng pondo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero walay ginawa. Pero yun. Ayan. Sana. Okay. Ito amount up to 2022. Yan ang nakuha. Bakit ngayon nakita ni Pangulong Marcos? Nakita ni Pangulong Marcos Jr. ang laki na ng danyos. Hindi pala na-maintain noon. Pero ang nireport sa kanila, okay. So on the third year, supposed to be yung pagtalaga. So pinurakot, imbis pampaayos doon, pampatibay doon, binulsa na lang. Kaya ngayon, grabe po yung budget ng administrasyon na in-apply dyan sa San Juanico Bridge. Diba? Kasi nga, pag hindi inalagaan po yan, masisira. Diba? O, si Digong, wala namang paki dyan. Importante lang sa kanya, humigop ng budget. Diba? Pag-check, i-monitor, checkin ulit, doon na lang nakita 2024, last year, nakita na, kaya isa-isa yan, bawat span. Diba? Historical to mga kaklira, tira natin na. Para ipagmalaki natin ng konti. Saan na ba yan? Nasaan ka na? Wait lang po. Okay. Ito ba yun? Pagmalaki lang naman natin ng konti. Pagmalaki natin ng konti, baka kasi nadaanan ko po ito pag naghihiring po ako sa Bye-bye Leyte. Nadadaanan po natin. Maganda po talaga yung view niya. As in yung dadaanan mo. Yung pag dinaanan mo yan, ang ganda-ganda po niyan talaga. Saka nung nakadaan ako first time dyan, proud ako. Proud sa Filipino. San Juanico Bridge is a popular tourist spot. So ikaw na lang yung may ayaw na maging tourist spot ang San Juanico Bridge. Ayan nasa Google yan The San Juanico Bridge is a popular tourist spot in the Philippines. Tapos sabi ni Sara Duterte, hindi daw tourist spot. Bobo ka! Vice President ka na, bobo! Ba't naging Vice President to? Pagkabobo nito. O nasa Google na nga yan, Paano na yan? Hindi kasi yan sa haba Hindi, yung tibay yung tinitingnan. Sara. Not being the shortest, hindi naman the shortest. It's known for its length, 2.1 kilometers and scenic views. Maganda po talaga. Connecting the islands of Samar and Leyte. At napakalaki na po itong achievement ng panahon ni dating Pangulong Marcos. Senior. Ang haba po niya, kumbaga, sa atin, yung haba niya na nagawa noon, ang laki po niyang tulong. Yan, it's a significant landmark. While not the shortest, it's a significant landmark and tourist destination. So ikaw, ikinahihiya mo? Diba? Tingnan tayo, pasok tayo dito. The bridge is considered by the government as the main tourist destination of Tacloban. The San Juanico Bridge also serves as the important role for both tourism and economies of the islands of Samar and Leyte by linking them. Kasi nahihiya mo? Pinagmamalaki mo yung bridge ng China? Feeling ko talaga hindi naman niya talaga kinahiya. Nanliit lang siya sa nakikita ko nanliit lang siya sa sarili niya kasi hindi nila kayang ma-achieve yung na-achieve ni Marcos Sr. at PBBM. Kaya ang kaya na lang po niyang gawin ay manira na lang. Diba? Mang-brainwash ng mga utak ng mga tangang Pilipino. Yun na lang yung kaya niya Dahil nga weak nga po ang ating Vice President. Hindi lang weak, bobo pa. Diba? Yun lang, nakikita ko dyan. Diba? Sige, tuloy tayo. Kung paano niya pang ipahiya ito Saan na siya? Tuloy tayo. Nakakasakit ng puso na may isang Pilipinong ganito. Ikinahihiya ang asset, ang yaman ng Pilipinas at ipagmamalaki. Ito yung para sa akin Para sa akin. Kung ano man po yung meron yung Pilipinas, basta sa atin, kailangan pa rin maging proud tayo. Diba? Maging proud tayo dahil atin yun Hindi naman kasi kailangang ikumpara kung anong meron sa Pilipinas o kung anong meron doon sa China. Kailangan pa bang ikumpara yun? Sara Duterte, may nagtanong ba? Wala. Gusto mo lang, ibida yung China para magustuhan namin. Pero putang ina ng mga inchik na yan.
Ang liliit ng titi. Ha? Ang liliit ng putang ina. Hindi maka... Kung sa akin, 100%, sa kanila, 10% lang. Ha? Putang ina yan. Mas proud ka doon? Ako, sabi ko nga, proud ako kung anong meron po yung Pilipinas. Ha? Kung anong meron yung China, hindi naman tayo nakikipag-ano doon eh. Nakikipag-kompetensya eh. Sa kanila yun. Diba? Wala problema doon. Pero yung atin, mamaliitin mo Sara Duterte, Sara Duterte, ibang usapan na yan. Ikakahiya ka namin bilang Vice President, bilang Pilipino. Di ka nga siguro Pilipino eh. Sushi, binati mo pa yung China, sabi mo, Sushi, Xi Jinping, para kang tanga. Painchik-inchik ka pa. Bobo ka naman magsalita. Yun ang infrastructure. O, di ba? Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico. Yung sa China, bridge, yung China, dadaan hanggang Macau and everything, up to Hong Kong, 264 kilometers, yun! Ha? Yun ang tourist spot. Ayan, sabi niya. Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gano'ng kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Diba? Ang tanong natin, yung tatay mo panahon, 6 years, anong infrastructure ang mapagmamalaki? Ha, mga ka-clear? Meron. Viral yun eh. Yung gumuhon tulay. Diba? Nung nandun na yung tulay, buo pa. Proud sila, inaangkin nila. Tatay Digong daw nila. Nagpagawa. Nung bumagsak yung tulay, abay, sabi nila, gawa yan ni PBBM. Ni gawa yan ni Digong. Oh, tingnan mo, tatanga. Saan nga yun? Sa Isabela ba yun? Yung tulay na yun na bumagsak. Yung Isabela, Ayun, yun. Isabela, oh, yun. Hey, how's that New Year's resolution going? What are you talking about? You know, that YouTube channel you say you're gonna start? Well, bumagsak, di ba? Bumagsak. Tapos meron pa siya isang bridge yung Estrella Pantaleon Bridge. Ginasusan to eh. Wait magkano ba ginastos dito? Ginasusan to, inaugurate niya 1.4 billion Estrella Pantaleon Bridge project. Pero may problema din. Sabi dati dito ni Senate inquiry into perfectly working Rockwell Bridge sought. Diba anong problema dito? May problema. Hindi ko na pahabain tong reaction ko dito. At least na kita naman natin na talagang etong si Sara Duterte ay talagang alam mo yung pinapahiya po niya yung Pilipinas. 'Di ba? At yung pinupuri po yung mga kriminal. Yung mga kriminal, mahilig niyang puriin yan. Mga inchik, 'di ba? So yun lang, di ko na pahabain yung aking reaction dito. Syempre bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Syempre, may TikTok po tayo dyan, may Facebook page po, sana po yun yung suportahan. Ayan. So maraming salamat po, kita-kits po tayo sa susunod na video.